Good morning! Tayo po muli magbahagi ng ating devotion sa Proverbs chapter 25 verses 1 to 5. Sabi dito, narito pa ang mga kawikaan ni Solomon, tinipon at kinupya ng mga tauhan ni Hezekias na hari ng Huda. Kalawalhatian ng Diyos na balutin ng hiwaga ang lahat ng bagay at karangalan naman ng hari na ito'y saliksikin. Isipan ng hari, mahirap malaman, ito'y sintaas ng langit, sinlalim ng karagatan. Kapag ang pilak ay dalisay, may magagawa na ang panday. Kapag ang masamang tagapayo'y naalis sa paligid ng hari, ang katarungan ang mamamalagi. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Magandang araw po sa ating lahat. Ang bahagi ko po, Kawikaan, chapter 25, verse 6 to 10. Huwag kang magmamata sa harapan ng hari. Inihanay ang sarili sa mga taong pinili, pagkat mas makakabuting sabihin sa iyo, halika rito, kaysa hamakin ka sa harapan ng marami. Ang nakita mo, huwag agad dalhin sa hukuman, baka sa bandang huli lumabas ka pang may kasalanan. Kung may alitan kayo ng iyong kapwa, ilihim at lutasin agad at baka lumala. Baka ito ay malantad sa kaalaman ng madla at kayo'y malagay sa kahihiyan. Amen. God bless po sa ating lahat. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Kawikaan, Kabanata 25, talata 11 hanggang 15. Kapag angkop sa panahon ang salitang binigkas, para itong ginto sa lalagyang pilak, ang magandang payo sa marunong makinig ay higit na dihamak sa ginto o mamahaling alahas. Ang sugong tapat ay kasiyahan ng nagsugo sa kanya, tulad ng malamig na tubig sa panahon ng tag-araw. Ang taong puro pangako lamang ay parang ulap at hanging walang dalang ulan. Sa malumanay na pakiusap, pusong bato'y nababagbag. Sa pagtitiyaga, pati hari ay nahihikayan. Amen. Good morning po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay matatagpuan sa Book of Proverbs chapter 25 verses 16 to 22. Ang sabi po dito, huwag kakain ng labis na pulot pukyutan at baka ito'y isuka mo lang. Huwag mong dadalasan ang dalaw sa kapwa, baka siya mabagot at sa iyo'y magsawa. Ang taong sumasaksi laban sa kapwa ng walang katotohanan ay tulad ng tabak, pambambo o palasong pumapatay. Ang taksil na pinagtiwalaan sa panahon ng pangangailangan ay tulad ng ngiting umuuga at mga paang pilay. Hapdi ang dulot ng awit sa pusong may sugat, parang asing ikinukuskus sa gasgas na balat, parang paghuhubad ng damit sa panahon ng taglamig. Kapag nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo at painumin kung siya'y nauuhaw. Sa gayoy mailalagay mo siya sa kahihiyan at tatanggap ka pa ng gantimpala mula kay Yahweh. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ang aking pong babasahin para sa ating daily devotion ay nasa Proverbs chapter 25 verses 23 to 28. Ang hanging hilaga ay naglalabas ng ulan, gayon ang dilang maninirang puri ay nakagagalit. Maigi ang tumahan sa sulok ng bubungan kaysa kasama ng palaaway na babae sa maluwang na bahay. Kung paano ang malamig na tubig sa uhaw ng kaluluwa, gayon ang mga mabuting balita na mula sa malayong lupain. Kung paano ang malabong balon at ang bukal na nalabusaw, gayon ang matuwid na tao na nagbigay daan sa harap ng masama. Hindi mabuting kumain ng maraming pulot, gayon ang paghanap ng tao ng kanilang sariling kaluwalhatian ay hindi
kaluwalhatian. Siyang hindi pumipigil sa kanyang sariling diwa ay parang bayang nabagsak at walang kuta. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita.